Title po ng aking exam, God is the church service. Basahin po natin ang Hebrew 10:25. Not forsaking or neglecting to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, arguing, and encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. Kaya ako po napili ito kasi sabi ni Irene May, sabi ni Maring Rose, ikaw din mag-exhort. Ano kaya exhort ko? Kasi Sunday ngayon. Kasi malaking, as my own experience, malaki pong tulong sa akin yung pag-church. Kasi God wants His children to know the truth from His Word. Because the truth makes us free from bondage. Kasi yung nagpalaya sa akin kasi nakalagpas na po ako ng silver anniversary ng yung bandage ko. Kasi siguro, lahat na dito nakakaalam na ako'y ulila na sa aking asawa. Pero hindi pa siya patay na nila siya kabilang pinto. Kasi yung buong buhay, yung bang kalahati ng buhay ko, yun nga, nag-silver anniversary na nga ako na puro galit ba? Yung bang, sabi ko, maganda naman ako. Hindi joke yun, totoo yun. Hindi ko alam. Sobra yung galit na nadadama ko kasi siyempre yung anak ko, duktong-duktong, kambal, may sumunod pa. Wala akong ipapakain, kaya puro galit yung nasa puso ko. Pero nung nakatagpo ako ng church, para bang yung marami na nga akong pinagdaanan, dito lang ako natuto dito sa God Most High. Kasi sa church pala, hindi ka makaka-expect ng may perfect na tao kahit na sino ba na niya, kahit kita mo banal na siya, but he's not perfect. Ang church pala, yung pala nagpapaperfecto sa atin. Kaya unti-unti, natanggap ko na kung iniwanan man ako ng asawa ng maraming anak, natanggap ko na hindi lang siya yung may pagkakamali. All of the sudden yan, day by day, naintindihan ko, naunawaan ko. Kasi all His promise is in His Word. Nasa salita niya talaga, kaya minsan sabi ko, oh God, bakit tumanda na ako bago ko na nakilala? Kasi I'm 59 now. Yeah. Kasi yung word niya na dun sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Hindi naman pala si Lord yung gagawa. Tayo pala kasi, tingnan niyo yung word, we. Tayo ang gagawa kung paano tayo magiging success. Kung yung lahat ng golden anniversary ko sa buhay ko ginawa ko ng puro galit. Kung hindi ako nag-church. Kaya kahit na
ayaw ko pang gumising, kailangan gumising kasi nagkakaroon ako ng strength, lalo na dun sa ibabahagi ng ating pastor. Kaya nga, sa ating lahat, may pastor, kita mo, may pastor na tayo, wapo. Hindi niya matanggap yung wapo kasi, siyempre, bata pa ako. Yun ang tawag sa gwapo. Yun ang tawag ngayon sa gwapo, yung wapo, yung mga bagets. Sa salita lang ako nakikibagets. At saka yung malaking yung nung hindi ako nag-charge talaga, ewan ko, parang hindi, masaya naman ako, pero after that, pagkatapos ng kasayahan, may community sa'yo, masaya ka na, meron ka natinig na joke, masaya ka na, pero after that, at the end of the day, malungkot pa rin ako. Pero nung talagang sabi ko, hindi na pwede ito. Kailangan na mag-serious na ako sa aking buhay kasi baka mawala na ako sa mundo, hindi pa rin ako masaya. Naging masaya ako kasi ayun, natuto ko mag-pray sa yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ano pa ba yun? Sabi nga sa Ephesians 4:11-12, ayun, marami akong natutunan doon sa verse na yun. At yun nga, lagi kong minimeditate kung ano yung ba yung, kaya kahit patak-takbo ko doon, talagang pinipilit ko na kahit man lang isang salita ng Panginoon, meron akong ilagay sa aking puso at sa aking isipan. Alam niyo ba na yun na nga, yung galit ko sa akin, yung galit ko ba sa mundo, na bakit ganon? Mabait naman ako, mapagmahal naman akong asawa, malambing naman ako. Ano? Bakit? Sabi ko, bakit ganon? Tapos, ayun na nga, sa kanyang salita, kaya sabi ko, hindi naman pala kasalanan ng mga lahat ng lalaki kung bakit nagkaka-broken relationship. Uy, compare ko sa inyo, mga boys, ano? Ngayon ko lang nalaman, nung nga sa pagninilay ko ng salita ng Panginoon, na may pagkakamali din pala tayong mga girls. Bakit kasi nasabi, nung nagbabasa ako ng Bible, kasi sabi, yung mga asawa, kailangan susunod siya kanilang asawa. Hindi naman mga lalaki susunod din sa babae. Kasi ako, saksahan ko naman kasi ng kulit. Umaga pa lang, nakamunti mo ako, ano, saka nagaling kagabi, ganito. Hindi pala maganda yun. Tsaka dapat pala hindi ko question kung ano siya nung sana, nung makita ko siya kung paano ko siya minahal, sana hindi nagbago yun. Kasi sa jealous, ganon. Kasi mga babae, huwag na magselos. Kaya yun po. Kaya yun lang po masasabi ko. Huwag tayong mag-absent sa church. Kasi siguro hindi ito yung araw para sa inyo na yung salita na i-deliver ng ating wapong pastor o kasi naman tayo. Siguro every Sunday may para sa iyo, may para sa kanya. Ako, basta may problema ako, yun ang nasubukan ko, na every time na meron akong problema, may katanungan ako, minsan sasabihin ko sa pastor, may itatanong ako sa iyo mamaya. Tapos, while he's preaching, yung katanungan ko, sinasagot na niya. Kaya sabi ko, siguro talagang ito na yung aming church. Kasi para akong paru-paro